Okay, magandang umaga rin po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magpapasimula po ulit tayo sa ating pong devotion. At ako nga po pala muli si Brother Fernan Celebre ng District 8 sa ilalim po ng pamamahala ni Pastor Pedro Gondraneos. Ngayon pong umaga, bago po tayo magsimula, nais ko po muna po tayong maghandog ng awit sa ating Panginoon. Hallelujah! Give to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up unto thee, and will look up. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Panginoon. At minsan po tayo po ay nagkasama-samang muli sa programang ito ng pag-aaral ang salita ng Diyos tuwing umaga. At nais ko pong ibahagi ang isang napakahalagang paksain para po sa ating lahat. Napakaganda po na tayo po mga magkakapatid ay patuloy na nagkakaisa na nagbubulay ng mga salita ng ating Panginoon. Nais ko pong bago po tayo mag-aaral, tayo po muna ay saglit na yumukod at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Diyos. Sinihingi po namin ng inyong banal na Espiritu ang isang kumilos po sa amin pong pagbubulay ng mga salita po ninyo. Nawa po ang lahat po, Diyos, ay mapagpala ng inyong mga salita at patuloy na maging malakas sa buhay na ito sa pananampalataya at paglilingkod namin, Panginoon, at patuloy na maging kalakasan po namin sa amin pong buhay sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Salamat po sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon at nais ko pong ibahagi po sa atin yung pong nasa aklat po ng Roma chapter 12 verse 1. Ang sabi po doon ay ganito: Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At doon po sa ibang salin, po, ito po yung ating mababasa sa isang salin pa po. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pagpalain po ng Panginoon yung pong kanyang mga salita na ating pag-aaralan ngayong umaga. Nais ko pong talakayin po yung pong salita po diyan na bilang katampatang pagsamba. Ano po?
dito po sa isa ay ito yung karapat dapat na pagsamba. Ano po? Nais ko pong bigyan po natin ng pansin po yung mga salita pong iyon. Alam niyo po, kung pag-aaralan po natin itong dalawang salin, ano po, ay malaki po yung pagkakaiba. Yung pong isa, sabi po dito ay alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili. Ano po? At yung isa, sabi po doon ay iharap ninyo ang inyong sarili. Ano po? Alam niyo po ba, napakalaki po ng pagkakaiba po niyan? Kasi po yung pong pag-aalay, ano po, ng sarili po natin sa Diyos ay parang napakahirap po itong gawin. Ano po? Kasi po sa lumang tipan, pag pinag-aralan po natin sa lumang tipan kung paano ba ginagawa yung pag-aalay, ano po? Ang ginagawa po, pinapatay po yung alay po nila, yung niyahandog nila sa Diyos, yung hayop na kanilang iaalay sa Diyos, pinapatay po. At ang sabi po ng Biblia, yun po ay tinatanggap ng ating Panginoon yung ginagawa nilang paghahandog, na pinapatay nila yung kanilang handog. Yung dugo, pinatutulo po nila, ano po, at pagkatapos susunugin pa. Ano po, yun po yung ginagawang pag-aalay po doon. At yun po ay ginawa din po yun ni Abraham, ano po, sa kanyang anak. Makita po natin, ano po, ano bang gagawin po niya doon sa kanyang anak na iaalay sa Diyos? Di ba papatayin, ano po, na doon akmang sasaksakin? Ang sabi ng anghel ay huwag gawin yan. O nakita ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Ibig po sabihin, mga kapatid, ano po, ang pag-aalay na ginagawa po, kung ating pag-aaralan ay talagang isasakripisyo mo yung buhay, ano po. Talagang ano, sa lumang tipan talagang pinapatay po. Ngayon, sa bagong tipan, dito po sa ating binasa ay buhay na handog, ano po, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nais ko pong tingnan po natin doon sa sa isang sabi po dito, sa lumang tipan, tinanggap ng Diyos ang mga handog na hayop, ngunit ang mga ito ay anino lamang ng paghahandog na gagawin ng ating Panginoon sa bagong tipan, ano po, kung saan siya po yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi po sa Bible, ano po, ang kordero po na ihahandog ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At dahil sa kanyang ganap at minsang paghahandog, ano po, ginawa po niyang ganap yung kanyang paghahandog upang tayo po na mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapatawaran, ituring na banal at matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yun po yung kapangyarihan po ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ngayon, tingnan po natin sa isang bagay pa po. Sa Hebreo chapter 9, verse 11 to 12, makita po natin po doon, para po sa atin na mga nasa Panginoon, nasa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kompletong paghahandog ng ating sarili sa Diyos sa ilalim ng pagkontrol ng ating Panginoon. Ano po? Doon sa talata nating binasa ay makita natin na iaalay-anya natin yung ating sarili na banal na handog sa ating Panginoon. Ibig sabihin ba nung salita ngayon ay talagang iaalay natin yung ating sarili na walang kapintasan, na hindi nagkakasala tayo? Kasi po tayo, sabi doon, banal na handog ang iaalay natin sa ating Panginoon. Ito mismong ating mga pisikal, itong ating mga katawan, iaalay natin sa Panginoon ng walang kapintasan, banal. Kaya ba natin gawin po yun? Ano po? Ano ba yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo nang sabihin po niyang ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos na handog na banal sa ating Panginoon? Eh tayo po ay nagkakasala lagi tayo. Tayo ay makasalanan, tayo ay nakagagawa lagi tayo. Sa isip, nakakaisip tayo ng hindi tama, ng hindi nakalulugod sa Diyos. Nakapagsasalita tayo ng hindi nakalulugod sa Diyos. Nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Paano natin maisusuko? Paano natin magagawa na ihandog natin yung ating mga sarili na banal sa ating Panginoon? Nais ko pong tingnan po natin para ang dalangin ko ay maibahagi ko po sa atin ito ng abot sa aking kakayanan kung paano natin mauunawaan yung gustong sabihin dito ni Apostol Pablo na iaalay natin yung ating mga sarili na handog, na banal sa ating Panginoon. Ang totoo po niyan, may gumawa na po noon sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Anong sabihin po niya na inialay niya yung kanyang sarili
Sabi ng ating Panginoon doon sa Hebreo, narituan niya yung aking sarili na handog. Narituan niya, ipinaghanda mo ako ng katawan upang ihandog. At ang purpose po noon ay para sa atin na lahat ng mga makasalanan, para tayo ay gawing banal, gawing matuwid. Sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, bakit sinabi ng talata na ialay ninyo ang inyong mga sarili na isang handog na banal? Gayong tayo pala ay pinabanal na ng ating Panginoon. Ito po yung gustong sabihin po dito ng Panginoon. Nais ko pong ibahagi po sa atin dito. Sa Hebreo chapter 9, verse 12. Nais ko pong basahin po. Hebreo 9, verse 9, chapter 9, verse 14 po pala. Sabi po dito ganito. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ito po, may gumawa na po, inialay na po niya yung kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos. Pasinin niyo po yung sabi po doon, ang kanyang dugo na natigis po doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang lumilinis sa ating mga puso. Lilinisin po ng dugo ng ating Panginoon yung ating puso. At pag malinis na po yung ating puso, ano na po magiging kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon kung malinis na yung ating puso? Kanina pa po niyo, sabi po doon, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso. Ito po ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yung kanyang dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, ang purpose po ng pagkatigis na yon ay para sa ating pagiging matuwid, para tayo ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan, sa ating puso. Sabi po doon sa Roma, tanya po niyo, sa aklat po ng Roma, chapter 6, verse 12, ganito po yung ating mababasa. Hanggang 13 po. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ito po pala yung gustong sabihin po din Apostol Pablo na kapag ang pag-aalay na gagawin po natin sa yung ating mga sarili, iaalay natin sa Panginoon na banal, ito pala yung gustong sabihin dito ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, huwag nang paghariin sa ating mga katawang may kamatayan ang kasalanan, Amen. Sa atin po yun iniuutos ng Panginoon na huwag, hindi na po ang Diyos ang gagawa po noon na huwag nang maghari ang kasalanan sa atin, kundi tayo na po yung mayroon pong kapangyarihan, mayroong kakayanan na gawin po yung huwag nang paghariin sa ating puso, sa ating buhay yung kasalanan. Dahil ibinibigay po sa atin ng Diyos yung desisyon, yung kapasyahan kung ano yung ating pipiliin. Kung pipiliin natin yung matuwid o yung kalikuan, nasa atin po yung desisyon. Ito po yung kadalasan nangyayari sa atin, mas pinipili po natin kung alin yung hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya paano nga ba natin maiaalay yung ating mga sarili na handog sa Panginoon na banal? Kung ang lagi nating iisipin ay mas pahalagahan natin yung ating mga sarili, huwag yung kalooban ng Diyos. Ano po yung sabi po doon? Sa 13 po, tingnan po. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Amen. Tayo na po yung kikilos para huwag nang maghari sa buhay po natin yung kasalanan. Ano po yung sabi po doon? Huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap. Yung mga parte ng ating mga katawan, yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating mata, yung ating bibig, yung ating mga pandinig, ay ang Diyos na lamang siguro ang kailangan nating mapaluguran ng mga bagay na ito. Ano po yung sabi po doon? Kundi ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran. Katulad daw po nung
nangabuhay mula sa mga patay. Yun dapat po yung nangyayari po sa atin, na maghahandog tayo sa ating Panginoon ng ating mga sarili, ano po, nakatulad ng nangabuhay sa mga, mula sa mga patay. Ano pa, paano ba nangyayari yun? Ano po? Kaya ba natin gawin po yun? Ano po, tingnan nyo po yung ibig sabihin po doon. Ano ba yung ibig sabihin po doon? Ano po? Nais ko pong basahin po yung aklat po ng ikalawang Korinto, ano po, chapter 5 verse 17. Ito po yung ating mababasa po. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yun po yung ibig sabihin po noon, na nangabuhay tayo mula sa mga patay. Ano po, parang tayo po ay namatay pagkatapos muling nabuhay. Ano po? Tayo po, mula po nang tayo tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay, di po ba makasalanan po tayo? Yung pong dati nating pagkatao, dahil po tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon at tayo ay nagsisikap mamuhay sa kanyang kalooban, ano po? Yung ating dating pagkatao po, ito po yung sabi ng Biblia ay inililibing natin, ano po? Dapat itong malibing. O katulad po nung ating ginagawang yung ating pagbabautismo, ano po? Ito po yung larawan kung paano po tayo nagbabautismo sa tubig, ano po? Yung tayo ay inulubog sa tubig, ano po? Yung dati nating pagkatao ay inililibing. Ano po? At pagkatapos na ikaw ay mailubog, iaahon ka doon sa tubig at ituturing ka ng bago ng nilalang. Dahil inilubog na doon sa tubig yung dati mong pagkatao, ibig sabihin yung mga kasalanan mo ay ibinaon na doon sa libingan, doon sa tubig, ano po? At ngayon ikaw ay bago ng nilalang. Amen. Kaya po sabi po doon, yung dati nating pagkatao, sabi doon, yung anyang nakipag-isa, yun anyang sumampalataya at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Yun po yung dapat po natin laging iisipin, mga kapatid. Lagi nating iisipin na tayo yung mga bago ng nilalang sa Panginoon. Pag lagi natin yung naalala, kapag lagi natin yung naiisip, napakababa ang posibilidad na tayo po ay magkamalit, magkasala. Kapag lagi nating inisip, ako'y bago nilalang, ako'y bago ng tao sa Panginoon. Sabi doon, ang dating pagkatao ay napalitan na sa halip. O sabi doon, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Kapag bago na ang iyong pagkatao, ang mga bagay na ng Diyos ang iyong pong pagsisikapang isabuhay. Amen. Sa aklat po ng Roma chapter 8, malapit na po tayo. Aklat po ng Roma chapter 8 verse 11, sabi doon, ngunit kung ang Espiritu na iyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan. Ano po? Kaya tayo ay nagagawa natin na maging banal sa harapan ng ating Panginoon, hindi po ito dahil sa ating sariling kalakasan. Amen. Dahil tayo po, wala po tayong kakayanang maging banal. Dahil tayo makasalanan. Tayo lamang ay itinuring na banal ng Diyos dahil sa Espiritu ng ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoon, sabi po, tinan niyo po, kung ang Espiritu na yung bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ano po? Pumasok sa ating buhay, tumira sa atin. Sabi doon, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay din naman. Saan daw po? Sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa ating pisikal na pangangatawan, ano po? Ibig sabihin po nito, yung katawan po natin, magagawa na po nating ialay sa Diyos yung ating mga sarili dahil po doon sa banal na Espiritu na nasa ating loob, na nasa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa atin. Amen. So, paano natin magagawa yung kasamaan? Paano tayo magkakasala? Paano tayo makagagawa ng hindi nakalulugod sa Panginoon? Ay, ang Espiritu pala ng Panginoon ay nasa ating puso, nasa ating loob. Siya po yung kumukumbikta sa atin. Siya po yung nagpapaalaala sa atin. Anak, ikaw ay bago na nilalang.
kapag tayo ay nakakaisip ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, ang banal na Espiritu ang sumisigaw doon sa loob. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Mayroong sinabi po sa aklat po ng Roma, chapter 8, ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos kasama ng ating Espiritu. Ano po? Amen. Pinatututuhanan ng Espiritu ng ating Panginoon na nandoon sa loob na tayo'y mga anak na ng Diyos. Kapag anak na ng Diyos, ang iisipin na po noon ay laging kapakanan ng kaluluwa. Amen. Lagi nang ang iniisip natin ay yung ating kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon kung sino po tayo. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga tinawag, tayo'y mga pinabanal, tayo'y mga pinapaging matuwid ng Diyos. O dahil ginawain ng Diyos sa atin na tayo'y pinapaging banal, tayo'y pinapaging matuwid, ano ang ating iisipin? Ano ang ating pamumuhayang bagay? Hindi ba tayo mamumuhay doon sa matuwid na pamamaraan na tinuturo ng ating Panginoon kung paano nabubuhay ang isang matuwid na anak ng Diyos? Amen. Kaya po ito pa po, sabi pa po doon, kung paano ba natin ilalarawan ng isang handog na buhay? Ano po? Sabi ng ating Panginoon, sabi doon sa talata natin, iaalay natin yung ating mga sarili, isang handog na buhay sa Panginoon. Ito anya yung ating katampatang pagsamba. Ito anya yung ating praktikal na pagsamba sa Panginoon. Aside po doon, paano inilalarawan ng isang handog na buhay sa isang praktikal na pamamaraan? Ano po? Tingnan po niyo yung aklat po, doon po sa pangalawang talata, doon po sa chapter 12 verse 2 po ng Roma. Ano po yung sabi po doon? Doon, maunawaan po natin ano po, na tayo ay mga buhay na handog sa Diyos kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Amen. Ano sabi po doon? Magbago kayo ng inyong mga pag-iisip para maunawaan ninyo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi po doon, upaan niyang maunawaan po natin, tayo ay mga buhay na handog sa Panginoon kung tayo ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan. Amen. Iyon po yung palatandaan na talagang tayo mga buhay na handog. Kapag tayo ay hindi nakikiayon sa takbo ng mundo. Ang takbo po ng mundo, mga kapatid, yan po ay patungo po ito sa kapahamakan. Ano po? Wala pong katutunguhan po itong takbo ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya ang Diyos, ayaw na ayaw niya na tayo ay makiayon diyan. Kasi kung tayo aayon doon sa takbo ng sanlibutan, maaari din po tayong mapunta doon sa kanilang kahahantungan. Kung tayo po ay nakikiayon sa takbo ng sanlibutan, alam na po natin kung ano po yung sistema ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi na po siguro natin iisa-isahin kung ano-ano ba yung mga takbong iyan ng sanlibutan. Tayo po mismo na nag-aaral sa mga Sunday School, sa iba't ibang mga Bible study, alam na po natin kung ano po yung takbong iyan ng sanlibutan na hindi natin dapat tularan, mga kapatid. Bilang panghuli po, mga kapatid, 5:52 na po. Paano makapagtatagumpay ang mga mananampalataya upang hindi umayon sa takbo ng mundong ito? Ano po? Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Hanggang hindi po natin binabago yung ating isip, base po doon sa talatang 2, ano po? Hanggat hindi natin binabago yung ating kaisipan, ano po? Hindi po natin mapagtatagumpayan. Hindi po tayo magtatagumpay na tanggihan yung sanlibutan. Hanggat tayo po ay nandoon sa kaisipan ng mundo, ano po? Hindi po tayo magtatagumpay. Kahit nasahain natin na tayo ay magbago, tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, tayo ay maging banal na handog, hindi po mangyayari kung ang ating isip ay nandoon sa sanlibutan. Ang isipin po natin, mga kapatid, ay yung mga bagay sa kalangitan. Ano po? Mayroon pong ibang mga topic po kami pinag-aaralan po noon. Yung tayo ay mga ambassador ng Panginoon dito sa mundo. Amen. Tayo talaga ay hindi taga rito sa mundo. Tayo ay naninirahan lang dito sa mundo. Dito sa lupa.
tayo po na mga mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon ay tagalangit po. Yun po yung totoo mga kapatid, at isang araw tayo po uuwi doon sa langit na ating tunay na tirahan, hindi po dito sa daigdig. Amen. Lagi po nating iisipin yung ating magiging tahanan doon sa langit. Malapit na po mga kapatid, bumalik ang ating Panginoon. Isipin na po natin kung ano po yung pinakamabuting bagay na dapat po nating isipin habang tayo nandito sa daigdig. Ang tayo po ay mag-isip tayo ng mga bagay kung ano yung mga nakalulugod sa ating Panginoon, at ito po ay atin pong gawin sa ating buhay. Kung sinasabi ng banal na kasulatan, kung sinasabi ng ating Panginoon, tayo ay maglingkod sa Diyos, tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban, gawin nga po natin ng buong puso at buong isip na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya po sabi po doon, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Amen. Ang salita po ng Diyos ang nagbabago po sa atin. Kapag po narinig po natin yung mga salita ng Diyos, napakalaki po ng nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Ano po? Ano po yung sabi po sa aklat po ng Roma chapter 10 verse 17? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon daw tayo ng ano? Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Yung isang hindi nananampalataya, kapag nakinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay totoo. Na kapag siya'y nakarinig ng salita ng ating Panginoon, magkakaroon siya ng pananampalataya. Ibig sabihin, may pagbabagong mangyayari doon sa isang taong makikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa isang taong hindi nananampalataya, na walang kamalayan sa salita ng ating Panginoon, kapag siya'y nakinig ng salita ng ating Panginoon, magiging bagong nilalang po siya. Amen. Magiging mananampalataya po siya. Kasi magkakaroon na niya siya ng pananampalataya. Amen. Kaya mga kapatid, yun po yung napakahalaga. Ano po? Sabi po doon, mayroon na lang po tayong 4 na minuto, no po. Sa Gawa chapter 17 verse 11, sabi po dito ganito, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonika. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Mga kapatid, ano po? Napakaganda po nitong ginagawang ito ng mga Hudyo na pinapangaralan ni Apostol Pablo. Ang sabi po doon, wiling-wili sila sa pakikinig ng mga paliwanag ni Pablo. At pag-uwi nila sa kanilang bahay, sinasaliksik pa nila yung kanilang kasulatan na itinuturo sa kanila ni Apostol Pablo. Amen. Dahil po ang banal na salita ng ating Panginoon, kapag po ito'y narinig, ano po, magkakaroon po ng pagbabago doon sa ating puso, sa ating loob. Kung tayo po mga kapatid ay mas nakahihigit sa atin yung sistema ng sanlibutan kaysa doon sa sistema ng Panginoon, ano po, malaki po ang nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Para tayo ibaguhin doon sa ating sistema. Para tayo ituwid doon sa isang matuwid na pamamaraan ng buhay. Hallelujah. Paano natin hindi maihahandog yung ating mga sarili? Ano po? Sa ating Panginoon na banal. Ito po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Di po ba? Sa buhay po natin, ito po yung napakahalagang bagay na dapat po nating siguro isaulo sa ating buhay kung papaano ba kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Papaano ba natin ihahandog yung ating mga sarili sa ating Panginoon? Mga kapatid, wala po tayong kakayanan, ano po. Ang tangi nating lakas, ang tangi nating kapangyarihan para magawa po natin po yun, ay ang banal na Espiritu na tumitiras po sa atin. Amen. Yun po yung kumikilo sa buhay po natin, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon, siya po yung kumikilos sa atin para magawa po natin yung isang napaka-imposibleng bagay na gawin natin bilang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, isang napakahalagang bagay po para po sa atin na makita po natin ito ay yung tinatanggap na pagsamba ng ating Panginoon. Amen.
Hindi lamang po yung tataas ang iyong kamay, pipikit ka at ikaw ay manginginig, ano po, at sinasabing ito sumasamba na ako sa Panginoon. Nakikita po sa ating pong buhay kung tunay ba tayong sumasamba sa ating Panginoon. Kung nakikita ng tao na tayo ay isa ng bagong nilalang, ano ang deklarasyon ng mga tao? Yan yung mga tunay na mga mananamba. Yung mga binagong iyan ng ating Panginoon, yan po yung mga tunay na mananamba sa Panginoon. At di napapapurihan ng ating Panginoon. Amen. Sa buhay po natin, na nakikita ng taong binago na ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, isipin po natin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Ano po? Isipin po natin na tayo mga bago ng nilalang para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, para mabigyan natin ng kaluwalhatian at karangalan ng ating Panginoon, ng ating katawang ito na habang hindi pa po tayo kinukuha ng ating Panginoon, hindi pa po nagrarapture, ano po, habang tayo nandito pa sa daigdig, ay magawa po natin yung gustong mangyari ng ating Panginoon, na sabihin po niyang kahit dito pa man sa lupa ay maging langit na rin, ano po. Amen. Mayroon pong kanta po tayong ganun. Kaya salamat po sa inyo, sa Panginoon, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, ito po yung gusto ko pong iwan po sa atin ngayong umaga. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. At salamat po, alas 6 na po. At salamat po sa ating Panginoon. Nawa, tayo po ay mapagpala ng mga salita ng Diyos na atin pong pinag-aralan. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po. Napakabuti po ninyo, Diyos. Salamat po sa inyong mga salita. Nawa po, ang bawat isa po sa amin ay napagpala, Panginoon, ang mga salita ninyo, Diyos. Kung paano, Panginoon, na kami na inyong mga anak, Panginoon, ay makapagbibigay, Panginoon, ang aming mga sarili sa inyo, Diyos. Lord, salamat po sa tulong po ninyo. Sapagkat kayo po yung gumagawa at kumikilos para maialay po namin, maibigay po namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Diyos. Salamat po. Sapagkat napakahalaga po sa amin, Panginoon, na kami po ay inyong tutulungan, na kami po ay lagi inyong ginagabayan, na inyong banal na Espiritu ang lagi tumutulong sa amin, Panginoon, para magawa po namin, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na mas higit na maging matagumpay, Panginoon, kung ano po yung mabuti laban sa kung ano yung masama, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, dinadakila. Pagpalain po ninyo, Diyos, ang lahat po ng aking mga kapatid na ngayon po ay kasama ko sa aming pagbubulay ng inyong mga salita. Nawa po, samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga gawain, Panginoon. Ano man po yung kanilang mga ministeryo sa aming pananampalatayang ito, O Diyos, patuloy niyo nga po silang sasamahan at patuloy na bibigyan, Panginoon, ng suporta ng mga pinansyal na pangangailangan ang kanilang mga ministeryo, Panginoon. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang buong Door of Faith Philippines, Panginoon, sa pangunguna po ng aming General Superintendent na Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Patuloy na pagpalain po ninyo ang buong organisasyon po namin, Panginoon. Ang inyong kapangyarihan at ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay mamalagi, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. Sa nalalapit po ninyong pagdating, Panginoon, patuloy na kami po ay patatagin, patuloy na kami po ay palalimin sa inyong mga salita at maging handa sa nalalapit po ninyong pagdating, Panginoon. Salamat po, nawa ang lahat po ng mga kamanggagawa ko po, Panginoon, ay patuloy nyo rin pong tutulungan sa kanila pong mga pagtuturo at pangangaral ng inyong mga salita, sa kanilang paghayo, sa kanilang mga gawain, Panginoon. Patuloy nyo pong tutulungan at sasamahan ng inyong kapangyarihan. Salamat po. Pagpapalain niyo po, Diyos, ang araw na ito, Panginoon, na kami po ay patuloy na mamuhay sa maghapong ito, na kami po ay makapagtagumpay na muli sa takbuhin ito ng aming buhay, Panginoon, sa maghapon kung saan nakikibaka kami, Panginoon. Salamat po sa tulong po ninyo at kami po ay patuloy ninyong ginagabayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak. Salamat po sa inyo po lahat ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyo. Salamat po, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tapos na po. Salamat po.
sa ating Panginoon.